Welcome. Today we step into Hebrews 6:13, inviting us to examine where we are in our faith and where God might be calling us to grow. Therefore, let us leave the elementary doctrine of Christ and go on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, and of instruction about cleansing rites, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. Grounding in the gospel, continually returning to who Christ is and what he accomplished, growing in character, letting repentance, faith, and renewal shape daily choices, living out hope, anchoring our lives in the resurrection and eternal judgment here and now. Hebrews 6 invites honesty about where we are and courage to move forward. It's a daily, growing trust in God, not a one-time decision, but a path of maturity that impacts relationships, work, and worship. Sa sining duha ka version, makita naton ang word nga perfection. Kung maghambal ganita perfection, kulbaan ta dayon. Tungod kay theologically, may duha ka meaning ang perfection. Ang God's word kag ang man's word nga kahulugan. Makanto kita sa gitawag God's word nga kahulugan. The absolute, God's absolute perfection. Maghambal gani ka nga gitawag nga pagkahingpit, gitawag na siya absolute. Having no fault or defect, not spoil at any point. Possessing every moral excellence. Amo ni ang Diyos. Hindi ka kakita depekto. Nga, waay siya kaagi pakasala. Prakpakan na ito na Ginoo. Kagdayon kung imo tanawon diri dungag yutay, free from control. Kagdayon, real, actual, certain, and pure. Amo ni ang Diyos. Amo na kung kaisa maghisgot ganita perfection, kulbaan ta tungod kay ang aton pangunahuna ara dayon sa gito God's word nga dimension sa absolute perfection of God. Pero si Apostle Paul, being a brilliant nga diin imo makita iya apostle nga di nagatuon sa Old Testament kag siya lang ang apostle nga nagpasingronize sa Old Testament theology pakadto sa New Testament. Kag dayon kun imo tan-awon ang Deuteronomy, kun imo tan-awon sa tan-awon nimo sa gitawag yang Cebuano kag sa Bisaya nga word, ang word nga absolute perfection amo ning hingpit nga pagkaputli before. Dayon pagkatimos, pagkahingpit, dalisay o walay sakop nga kalainan, amo ni ang Dios. I would like to repeat it. Kung kita maghambal nga God's absolute perfection, nagkahulugan ni sa pagkaputli, clear as crystal. Amo na ang 70 elders sa dira nag-upod ang Ginoo sa pagkaon sa ila, nakita nila ang gitawag nga perfection, the excellent perfection of God, nga diin imo makita galapos ang ilang panglantaw sa personalidad sa Dios. Waay sing sagabal. Sa ang 70 elders, balikon na kon, together with Moses,
giupdan sa Dios sa pagkaon, nakita nila nga imo makita ang Dios nga din as clear as crystal. Ito says, at the time nga din imo makita iya, you meet God, imo makita way sa sabud. Unlike sa aton nga din imo makita in the area of moral excellence, damo ta sabud. Tungo kay makasasala man ta. Kagdayon, kung imo tan-awon diri, amo ni ang gitong pagkaputli, pagkatimos, pagkahingpit, dalisay, walay sakot nga kalainan. Walay sakot nga kalainan. Ang iyang pagkagamhanan, way sakot nga kalainan. Ang tao karon butangan nimo sing gahom, pauyaton nimo gahom, masugot ka kasi ini saktan gina niya o kalainan. Ang iyang grasya, way sakot ni nga kalainan. And that is the amazing attributes of God. Palakpakan na ito na Ginoo. Ang iyang gitawag kaluoy, wala sing sakot ni nga kalainan. Pure as crystal. Ito says at the time nga dawaton nimo ang grasya sa Dios, ang kaluoy sa Dios, ang paghigugma sa Dios, kinalan mahibalo ka nga wala ni sing sakot nga kalainan. Palakpakan na ito ng Ginoo. Ang tao kon maghatag sa imo sa gitawag mga butang, imo makita may sakot gina nga kalainan. May gitawag gina may gitawag sa substance na may misklada gid nga kalainan. Pero ang Diyos lain, and that is the essence of the absolute perfection of God. Palakpakan na ito ng Ginoo. Di kung sa sini nga area, imo makita iya, hindi ta ikakumparar sini. Because He has an absolute perfection. Ang Deuteronomy chapter 32, yes, I repeat, ang Deuteronomy chapter 32, nagsiling. He is the rock. He is the rock. His work is perfect. Absolutely perfect. For all His ways are justice. A God of truth and without injustice, righteous and upright is He. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo ni ang Diyos. Amo ning imo gisimba. Amo ning gitapikan mo. Tungod kay ang imo gitapikan, agud nga maluwas ka, si Jesus came forth from the very bosom of the Father. Nagahalin siya sa sabak sa Amay. Ito says, amo to nga sa nangita si Felipe, Ginoo, ipakita sa amon ang Amay husto na para sa amon. Siling si ang Ginoo, kadugay na nimo upod-upod sa kon Felipe, way ka kahibalo nga ako nagahalin sa Amay. Nagpaintindi, manifestation ko sa karakter, gahom kag attribute sa Amay. Palakpakan na ito ng Ginoo. Hindi nakamangita sa Amay. Tungod kay ako ang gipadala sa Amay, nga dira ka magtapik, agud maintindihan mo gid ang Amay. Palakpakan na ito ng Ginoo. Amo na nga, imo makita as I read of so many religious, nga din imo makita iya, especially sa Buddhist, Zoroastrians, gitawag ya Hindu, Confucianist, imo makita iya ang ila pamaagi sa kaluwasan, method, ideya. Pero ang Christianity lain, ang method sa kaluwasan is a person of the Lord Jesus Christ. Palakpakan na ito na Ginoo. Dayon, kung imo tan-awon dire, tungod kay ang focus na ton, imo makita beyond question ang God's absolute perfection. Ano ni ang gitawag yung mansword? Mansword meaning of perfection. Ano ni ang gitawag?
gitawag ni siyang developmental perfection is not widely recognized. Wala ni. Tungod kay gakahadlok ang tao sa pagtuon sini. Tungod kay ang iya gitawag iya nga, ang iya pangunahuna nga din imo makita sa gitog God's word nga meaning sa perfection. Pero si Apostle Paul, waay siya, klaro gid siya, nga din imo makita, waay siya nagtumod sa absolute nga perfection. Nagtumod sa developmental perfection. Ano ning developmental perfection? It is not widely recognized in terms of psychology or related fields. Tug kay mangin ma-stress ka lang suno sa sini nga gitog notes. Ma-discourage ka lang. Tug kay hindi ka kakumparar sa pagka-perpekto, pagkahingpit sa Dios. Kinanglan, if you study perfection, you must study it in God's word dimension of perfection. Pagpakan na to na Ginoo. It is not widely recognized term in psychology or related fields, but we can break it down to the clearer understanding. Ano na yung gitawag yung secondary meaning? Ang secondary meaning, nagkahulugan ni perfect or perfection commonly means finish. Entonces, may gitrabaho nga gitapos. Pagpakan na ito na Ginoo. May gihimo nga din naglambot sa katapusan. Ang Diyos siya, imo makita, why to siya? Ang iyang nature as an absolute, why to gitapos? Amo nang sagiukay ang doktrina sa Mormons. Sa mga theologian, I really shock and amazed. Nga diin, imo makita ang Diyos kuno, nag-evolve na siya. Tao na siya pero nangin Diyos. Through the process of religious evolution. Hindi. Tungod kay, ang Diyos siya, He is uncause. Siya ang sinugdanan, why siya nagligad. Amo na nga, He is the great I am. Palagpakan na ito na Ginoo. He always presents. Why siya future? Tugay kung may future siya, kag may nagligad siya, posible nga mag-evolve siya. Unlike sa aton, nga diin, may gitapos, may gikumpleto, may gipurify, may gihimo nga huli. And that is developmental perfection. Kada yun, kung imo tan-awon dire, kung maghambal gani ka nga developmental, it is makita nimo si Barnes ang gitawag niya isa sa mga gikakunyagan nga karon nga komentary nga amo ang Barnes commentary. Nagsiling siya. Originally, it is applied to the piece of mechanism. Maghambal gani ka kuno developmental, ang siling pa ni Barnes, parehas ni mekanismo made up of so many parts. E mo makita as a machine that is complete in its part. In a man's word side applied to people, it refers complexities of parts where no part depictive or one thing. Pareha ni makina. Nga din imo makita, hindi na mabuo ang makina kung way gitawag mga parte. Being, because we are sinners by nature, by nurture, and by heredity. Sa developmental nga perfection, kinahanglan mahibalo ka sa parte nga i-assemble. Kag isa sa parte nga i-assemble, kinahanglan unuron ginimo ang isa nga diin dira ka nagtapik. Palakpakan nato na. Kag unuron ginimo ang parte nga iya gin-encourage sa imo nga imo idungag. Imo i-develop.
Amo na nga, ang Biblia nagsiling, ang pagtuo, foundation ni, suno sa ato na ibalaan. Pero hindi ka magpabilin dira sa foundation. Tungod kay sa foundation niya, may mga idungat agud mabuo ang isa ka balay. Palakpakan na to ng Ginoo sila. Everybody say amen. Everybody say amen. Nga hindi mangin ang Kristohanon, hindi mapasilungan. Ang Kristohanon, hindi mangin, gitawag yung decent place for habitation. Nga, kung magpabilin siya sa pagtuo lang, kag paghinulso lang, imo makita posible nga parehas lang po siya sa mga tao nga diin kasi Domingo gahinulsol, kasi Domingo gabalik-balik siya sa gasugid sa tao, kag dayon waay mangyari siya kabuhi. Everybody say amen. Ito siya ang pagtuo, ang muning foundation, pero ang mga traces sila ang maayo nga batasan, ang gitawag ang pagkamasaligan, ang gitog generosity, amuni ang gitog balayon sa imo kabuhi. Agod nga ang magpasilong sa imo, mangin blessing ka sa ila. Palakpakan na to na Ginoo. Damo Kristohanon karon nga hindi gid blessing. Everybody say. Muna nga nakahibi blako, si Girly naghibi. Nakaintindi gid siya. What is perfection is all about. What is maturity is all about. Hindi gali palakan unon ka lang. At the time ara ka sa Christianity, imo makita panugod lang gid sa imo pagtuo nga din sa laguron ka. Time will come na kung magpadayon ka, hindi ka na sa laguron, kundi manugsagod ka na. Hindi ka na gitawag liabilities, kundi asset ka na. The longer I stay in the ministry, the more I am convinced that I have never witnessed a church member nga nangin matured by refusing to accept responsibility. Palakpakan na ito na Ginoo. Because maturity doesn't matter with age. It is an acceptance of responsibility. Kung ang isa ka bata mo, hindi siya mag-accept sa responsibility, matigulang na lang siya, mapatay na siya na sa laguro. And that is developmental perfection. Dayon kung imo tanawon, mapadayon ta jotay. Makita nimo sa developmental perfection, ang word nga develop or development. Number one is evolve. Ano kaning meaning sa evolve? To develop gradually. Ang gitawag niya ang developmental perfection, hindi ni gulpi. Develop gradually. You are sinners by nature, by nurture, and by heredity. Kag maghambal gani ka ang gitawag isen sa sala is a possessive nature of sinners. Possessive nature. Muna nga, damo sa mga God's general. Recorded sa history nga nagpalayas panulay. Pero sa ang ila na kaugalingon ang nag-andar, nahulog sila tugay ang kaugalingon, hindi manimo ni mapalayas. Ang akong senior pastor, Pastor Binyas, na nakawalid, siling Panyanoy, tandaan mo na. Ang malaot na espiritu, pwede ni mo na mapahalin. Pwede ni mo na ma-cast out. Pwede ni mo na ma-exorcise. Pero ang imo espiritu, hindi na ni mo mapahalin. Kaya kung pahalinon na ni mo, mapatay ka man. Everybody say amen. Entonces, there is a principle na tandaan na ton in the pursuit of serving God. You can rebuke the devil. Pero kung ang imo gani kaugalingon na mag-andar,
you must deny yourself. Palpakan na ito na gid. Let yourself na mapatay. And that is to develop gradually to change and become more advanced and complex. Kung pamangkutunta nga itong pagkakristohano, ano na takaro? Tandaan ninyo mga kauturan, as I read the word of itawag yung revelation, I really focus sa letter ni Christ sa isa sa simbahan nga gipadalaan niya, personal letter. Siling siya, you must be careful of the different schemes of the devil. Ang yawa gali gapadalom siya. Gaibulb siya. Sang una, imo makita kung imo lang tao nga gaibulb siya, imo makita sa una ang tari adto kagid sa tarian. Hindi ba? Magdala kagid manok amo na karon. Pero nag-ibulb, may online sabong. Abi mo lang, may dira sa miyanog, maayo na na pangabuhi. Nakabakal na gitawag yung mga kwan, nakabakal na gitawag yung nakabakal na gitawag yung mga luti. Pero nagbalik sa umang para ga-istar sa higad sa akon umang. Sabi mo lang, nadaot siya sa online sabong. Tungod kay ang word nga evolve, advance and complex. Example, technology. Sang una, imo makita iya, ano lang, telepono, dayon, nagsilpon karon, damo. Amo nang evil and sin is all about. Gaibul, gapadalom. Di kung kita nga Kristohanon, hindi ta magpadalom sa atong relasyon sa Diyos. Ano na lang? Everybody say, maano na lang ka? Kung hindi ka magpadalom sa imong relasyon sa Diyos, hindi ka magpadalom sa pagkamatarong, hindi ka magpadalom sa pagkabalaan, hindi ka magpadalom sa pagka-generous, imo makita, biktima ka sa palibot ni mo, kay pagpanawog mo ang imo makita, ang imo maupdan dito sa imo ulubrahan, ang imo masugata sa dalan, mga tao na nga diyan, wala na kakilala sa Diyos. Kag mga tao na nga hindi maumpawan, hangtod nga diyan, matapikan ka sa ila, kasalanan. Kabalob lang ka mo makaturan. The longer I stay in the ministry, the more I'm convinced. Before ko nagpastor, nakita na kon, ako palahubog ko, hindi ko gusto nga ang hindi palahubog, hindi manging kasubong sa ako. Kag natistingan ko na. May parinti kami, nga diin, imo makita, butan gid nga iyak nga bata to sa giisi ang amon ginanay-nanay to namon si Nanay Pinya, butan gid nga butan, pero sa nakaupod sa amon nagbangis nga nag-ibulb, hindi gid siya mag-inom, pero amon giagi sa gradual. Si uto man to testingay bala ang lina nga tuba, ang kuko Diyos. Na inom siya tamis galino. Na inom siya dason isa ka baso. Dayon giamat-amat namon hangtod sa pila ka semana, bahal na ang gipainom. Abi mo lang nagmatured, nagpauli nga sa lawayon. Abi mo lang palahubog na kag kasarang na pag-inom langgaw. Kung way gitawag bag-o, way bahal, makainom langgaw, pipsi lang ang isimpon. Ito sis gaibulb. Ito sis, kung gaibulb gani ang kasalanan, ano kita?
Gaibol balata. Kaya kung di ka mag-ibol, lasakon kasi. Kung way ning evolusyon, kung way ning cultivation, ito sis may mga butang nga i-cultivate. Kadto ka mo sa garden ni Dahilen, maapresar ninyo ang tanan nga klase sa gitawag yang misitas, mga bula. Pero lang tawa bala ninyo. Ang aton makita lang katahom, pero ang pagkultibar, everybody say, ang pagsagod, pila ka tawo ang gahilamon, pila ka tawo ang gabunyag, pila ka tawo ang gitawag iya nagatatap. Ito sa Christianity mo makita, tandaan mo ni nga ang mga tao nga nagtahom sa Christianity, ang mga tao nga nagbakod sa Christianity, ang mga tao nga nangin blessing sa Christianity, kag ini sa laguron sa Christianity, behind sa imo makita, ginasagod na, ginatatap na, nagatinguha na gin magmadinalag, o nagatinguha na nga maperfect, gatinguha na nga magbatyod, tungo kay imo makita, may gikultibar nga relasyon sa iya relasyon ra kay Kristo Jesus, pagpakan na to niya. Utod kagabihan, panahon na gid nga kultibahon ta ang aton relasyon kay Kristo Jesus. Karon sa Northern Negros, ini example ni. May gipablibugan nga virus karon. Nga dito yan nagkalalaya na gadya. Nagkalalaya na ang tubo. Kagdayon, may mga member sa SRA nga kilala ginakon. Nga diin, gitistingan nila. Imo makita iya, ang daw nag-asiti ng alawa sa tubo, nga nalaya na, waay na si tamis. Laya. Pero ang ako na luuyan amo ni, ang mga tao nga way relasyon sa Dios. Ang mga tao nga way relasyon sa Dios. Na-discourage, nadulaan, gana, kagdayon nahadlok na, kaginabasol na ang Diyos, kaginabasol na, damo na, ginabasol ng iti, nga tungod kay giabunuan sing iti, amo ni nagsanay ni nga virus. Hindi nilaw-glaw. Isa sa kaingod na ko na mga 11 hektaryas. Wait. Ang asawa gahibi na. Laya na. Amo na kung magkanto ka mo sa Super Mountain, lang tawan ninyo na nagakalaya nga tumo, amo na na. Pero ang ang akon lang, ang diferensya lang sa Kristohanon kag di Kristohanon. Ang hindi gali, way gali relasyon kay Kristo Jesus. Ang iya ginuyatan, amo ning gauyat sa iya. Like for instance, ang iya giuyatan kwarta. Ang kwarta amo ni naguyat sa iya. Amo na nga kung panahon nga diin may kadimalason, madiscourage gid siya, madulaan gid siya gana kag dayon imo makita it will result to suicide. Isa sa gitawag among silingan dito. Kag arin isa sa Cadiz, way na magat. Sa pagkasunog siya tubo. Gipugnan na lang sa bana kag sa mga tao to kay mukadto sa siya tubo kay muunong sa siya tubo. Nga ang iya na uyatan nagulipon sa iya. Palakpakan na to na Ginoo. Edukasyon man, kwarta man, skill man, profesyon man, nagipauyatan sa Dios sa imo kung hindi nimo kultibahon ang imo relasyon sa Dios kag wala ka nagatubo sa pag-alagad sa Dios, ini amo ang magdumala sa imo, ini ang mag-uyat sa imo nga ang mga butang nga gipauyatan sa Dios hindi mahimo nimo nga igasto, irasar sa kausa sa pag-alagad sa Dios. Palpakan nato na Ginoo. Tanaw siya. Gibasol siya sa iya. Tatlo ka abiyang, Supar, Bildad, Elifas. Pero isa lang kabutang ang gihambal niya. Hindi ko ulipon sa gipauyatan sa Ginoo sa ako. Yan naman.
Tungod kay waay ilo nga nagkari sa akon balay, nga nagpauli nga wala sing dala. Gipadalaan ko sila sa gipauyatan sa Diyos sa akon. Palpakan na ito na gino. Waay sing gitawag niya balo nga nagpasilong sa akon balay, nga wala gakanta pagpauli, to kay gihatagan ko sila sa mga butang nga gipauyatan sa Diyos sa akon. Nga subong sini, to kay ang gipauyatan sa kayo, hindi nag-ulipon kayo. Amo na nga sa panahon nga gikuha ang kasapatan, gikuha ang mga kabataan, gikuha ang mga karniro, gikuha ang mga asno. Anong sila inihaw? The Lord giveth and the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Palpakan na ito na gina. Hindi siya ulipot. And that is maturity is all about. And I really persuaded and believe, hindi kay gitawag padako-dako sa imo ginuyatan. Million man, billion man, gatos lang ang imo guyatan. Kung nagtubo ka, nag-evolve ka sa developmental perfection, hindi ni mag-ulipon sa imo. Kaya ang matuod nga property sa anak sa Ginoo, hindi kwarta, hindi profesyon, in the advancement sa technology, ang matuod-utod kagabihan, I would like to say with honesty, ang matuod nga manggad mo sa imo pag-star sa sini nga kalibutan, kung may attachment ka kay Kristo. Si Kristo Jesus ang imo manggad, si Kristo Jesus ang imo kaalam, si Kristo Jesus ang imo portion. Siya. And that is the mystery of the life of David. Silang pa niya, Ginoo, anong kantuon ko sa langit? Kung wala ka man lang sa langit, malo ko to sa langit. Ano ngambal niya? This is what I'm seeking for. That I may dwell in the house of the Lord, to see the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Gusto ko nga musaka sa langit, kag taon ko ginang matahong na Ginoo nga nagsagod sa akon, nagtatap sa akon, nagpanalangin sa akon, nagpasawad sa kasalanan akon. Gusto ko tanawon ano sa katahong, dila sa perfection nga kahintangan. Utod kagabihan, time na gid. O just imagine bala nagkatabo karon. May record ko na sa COVID Japan, mga 1 year ang nagligat. Ara pa sa akong library. 7.5 daw PC ang gitawag ang railway sa Japan. Amo na pagkakuan na ko nga pila ni ang research skill, ang linog, 8 pila? 8? Ano nalala? Lantawa ba lang ninyo ang tsunami? Lipay tanga, way naglambot sa ato. Kasi ba't yan bala? Ang mga auto, nga amo nang nagdala comfort sa ila sa transportation. Ang ilang mga balay nga siya do katahong. May kwan ba? Do mga tarak-tarak. Tuki ang atong giuyatan, hindi ini shakable ni, fragile ni. Ang giuyatan, biibin ang atong life. Ang hindi mauyog, ini imo gitapikan, nga mo ang Ginoo. Lapagan. Kinahanglan nga hindi lang mag-evolve ka, hindi lang kultibaton mo, kundi mag-progress ka. Ang Diyos siya sa absolute perfection, wala na activity siya. He is iyan na nature. Pero kita, halinta sa pagkamakasasala, kinanglan mahibalo ta sa development. Mahibalo nga mo idug ka. Kag iniara sa pangunahuna ni Apostol Paul, agud nga maintindihan sa mga Kristiyano siya panahon.
Basahon ta kuno ang Philippians chapter 3 verse 12 ato 17. Not that I have already attained or am already perfected. Hilungguhon ta kuno. Kay nahibal na naton ang perfection kahingpitan ni. Siling pa niya, padayon sa wala ako magsiling nga wala na ako singkulang. Entonces, makita naton sa passage sa scriptures ang developmental nga kahingpitan. Siling pa niya ulit ko na. Basahon ta. Padayon sa lalambuton. Entonces, kita nga Kristohanon may lalambuton ta. We are not roaming around the bus. Wala ako, basko kunta, wala ako nagasiling nga wala na ako singkulang. Why siya? Ibi na pusulpul nagsiling sa kulangan ko. Ito kay balos siya nga, he was sinner by nature, by nurture, and by heredity. Kita tanan may kulang. Kita tanan may kulang. Kita tanan ang atong kulang amo na atong gikakulbaan. Walin itsing tong huibes ano tong hambal niya. Duha kuno ka mag-abyan nagsiling, ano gikahadlukan mo? Nahadlok ko sa linog, sa balon, sa kapigaduhon, tanan hadlok ko sini. Pero ano gid ang gikahadlok ikaw? Ano magikadlok? Siya ang gikadlukan nakon nga malabuan ko. Kaya hindi gali siya gusto malabuan. Siling pa niya dre, ukon perpekto na ako. Kaya mo na ni. Aton pala yun, pero nagapadayon ako sa pagtinguha nga malambot ko ina. Wow. Gihimo ba lang nga rason ni Apostol Paul nga hindi na siya mag-uswag, mag-mature? Wala. Ang word ring, pero nagapadayon ako sa pagtinguha. Utod kag-abyan. O Kristohanon nga anak sa Ginoo. Nagapadayon balakas pagtinguha. Nagapadayon balaka nga ang imo pag-alagad madugangan. Nagapadayon balaka nga madugangan ang imo debosyon. Kasi nagapadayon ka nga gusto ka madugangan ang imo pre-request. Magtambong ko dire, hindi ko kaubos sa pre-request. Tag-isa lang kabutang ang way na ko nakita. Why gid pre-request dire nga nagsilig? Gusto ko nga ang kinaiyan nakon pareha kay Kristo. Wala gid. Everybody say amen. Everybody say amen. Tambong ka mo dire. May gusto makapasar. May gusto maayos, masakit. Why gid pre-request nga, Lord, gusto ko mag-matured. Kusahan ninyo? Ari man eh. Ikaw girl, sige ka man rikwan. Nakabasa ka nga, imo makita, may gusto mag-matured? May gusto magtubo? Wala. Gusto madugangan. Everybody say amen. Pero masugot ka kasi hindi amo ning matuod. Gusto ta mapatay nga Kristohanon nga duwende? Everybody say amen. Gusto ta mapatay nga Kristohanon nga imo makita kaangay dito when I was outreach director dito sa gitawag Lip Jesus Hire nga diin ang pamilya gadlagan-lagan. Pangita pare, pangita minister, pangita pastor, tungkol gatinga na ang kwan, gatinga na ang membro sa pamilya, pakalawato na, padawato na sa Ginoo. Bisang gitawag na nga amo-amo na, dawata ang Ginoo. Dito sa tuburan, imo makita, imo makita sa nagpinal na, gidalaan gitawag le minister,
Sa gahigda na sa kamaya, siling ang minister, tanaw ka sa krus. Krusipiyo mo. Gidutaan na krusipiyo, tanaw ka, kaya mo ni kaluwasan mo. Siling ko ng hilimat yun. Pagdudo niya pare, ang limin, Padre, pila na ka, si mana ko na sa ospital. Huwag ko, hindi na ko kadulot pagkaon sa barbecue. Pagdumdum ang krusipiyo o barbecue, nagpaintindi nga imo makita, hindi na panahon sa pagdevelop, hindi na panahon sa kaluwasan. Ang hambal sa Biblia, karon ang adlaw sa kaluwasan. Palakpakan na to ni, if you hear my words, harden not your heart. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Utod kag abyan kung bisita ka, karon ka lang nakakadto dire. Karon ang adlaw sa kaluwasan, hindi buwas. Palakpakan na to na Ginoo. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Tungkay kon luwason ka sa Ginoo, may buwas pa nga dibilupon ang imo kinaiya. Dibilupon ang imo gitawag ya pamatasan. Agod nga sa panahon nga diin kuhaon ka na sa Ginoo. May parihas ka na nga pamatasan sa Ginoo nga nagluwas sa imo. Palakpakan na to na Ginoo. Ano nga malre? Pero nagapadayon ako sa pagtingwa nga malambot ko ina. Kay amo ini ang katuyuan. Paskugon ta pagbasa. Pero nagapadayon ako sa pagtingwa, hindi ang way gatingwa hindi lang magsabat. Everybody say amen. Kuan lang, pitok-pitok lang mata. Kay way na ta mahibo kun way gatingwa. Sang una ang imo ginainom, gitawag ya ang imo giinom. Sang una imo makita iya nga inang red horse gid. Pero imo makita karon nagtubo ka na, migilito na lang. Everybody say amen. Pero kung red horse ang imo giinom, kanduay na nga 5 years karon ang imo, nagtubo ka wala. Sang una sa gitawag ka pa sa Ginoo, imo makita ang imo nahibalan tungit lang, karon na promote ka, nagmadyong ka na, nagtubo ayan ka. Sa una, so pa ka sa Ginoo, purti ka kapalaaway. Karon ara ka na sa Ginoo, nabarangay ka na noon sa imong pagkamaritis. Utod kagabihan, tandaan tani. Ang hambal dire, pero nagapadayon ako sa pagtingwa nga malambot ko ina. Anong lambuton niya? Ang developmental perfection. Plakpakan na ito na Ginoo. Kabalob lang ka mo makauturan, Ari. Kung ikaw isa ka Kristohanon nga amay, I would like to say with honesty, ang imo kabataan nagapaabot na nga, magkabuhi ka, nga matuod nga Kristohan. Everybody, pamangkutain mo kabataan, pamangkutain mo asawa. Ano gipaabot? Nga someday si tatay, someday si daddy, imo makita, magkabuhi na gid sa iya na pamatian kag nabasa. Kung ikaw nga asawa, ang gipaabot sa imo bana, ang gipaabot sa imo kabataan subong nga iloy, nga magtubo ka tungod kay nagaalagad ka sa Dios. Kung padayunon tabalan okay. Mga utod ko kay Kristo, paskugon na ton, mga utod ko kay, wala ako maghuna-huna nga nalambot ko na ang gitawag perpekto nga kabuhi. Kapila sulita, bersikulo rin, kapila sulita, pero ang ko ginasubong, wala ko na ginahuna-huna ang nagligad. Palakpakan na to na Ginoo. Wala ko na ginahuna-huna ang nagligad na ko nga kapalpakan. Wala na ko naghuna-huna sa nagligad na ko nga mga kasaypanan. Wala ko naghuna-huna sa nagligad na ko nga kaluyahon. Tungod kay imo, makita nagaidog na ko. Kundi gitinguhan ko gid nga malambot ang akon lalambuton. Dayon, padayon tayo tayo. Kidrita ka lang kutob. Pariyo sa isa ka manugdalagan, nagapadayon gid ako sa pagtinguha nga malambot ko ang lalambuton, agon mabaton ko ang premyo. Pero ini nga premyo amo ang pagtawag sa Dios sa akon nga magkabuhi dito sa langit paagi kay Kristo Jesus. Palakpakan na to na. Ano ni nga premyo? Wala. Ini nga premyo. Paskugon ta pagbasa. Ini nga premyo amo ang pagtawag sa Dios sa akon. Gitawag ta
nga magkabuhi dito sa langit paagi kay Kristo Jesus. Wow. Dayon, ini nga pagtinguha, ari na. Basko gonta, ini nga pagtinguha dapat himuon naton bisan pa nga ginakilala kita nga mga hamtong sa pagtuo. Waay ni there is no respecter of person. Bisan hamtong ka na, bisan fully developed ka na, perfection is not an option, it is a necessity. Palpakan na ito na Ginoo. Karon, kung wala ka mo magkumporme sini, ipaintindi ini sang Diyos sa inyo. Ipaintindi ini sa Diyos sa inyo. Abi mo lang makauturan, I have witness sa mga Kristohanon nga hilimat yun. Kag I really discouraged. Sabi mo lang, makita nimo ang hindi kompleto. Makita nimo nga diin ang hindi gitawag ya na develop. Nga, sabi mo lang ang nagagawa sa baba, tani, kung hatagan pa ko mga sinimana, tinuig, sa Ginoo kang mabuhi ko, himuon ko ni, himuon ko to, himuon ko na. Pero as I witness sa ara sa Litbid experience, kalabanan gid, way nahatagi sing lugar. Na, dako na ang lugar nga gihatag, pero wala pag-intindiha. Kagdayon regrets ang dako nga gitawag niya. Premyo ang pagbasol, ang pagmahay na diin, way niya nahimo ang bagay niya himo. I would like to close in seriousness. Sa dira nga diin, amon ginaksip dito sa gitawag nga sa gitawag sa camp proper sa Minapaso nga si Attorney Oplas amo na ang gitawag yan legal counsel sa Universal Church of Christ kag iya gidawat kag nalipay gi kami tanan naway na malayran sa gitawag yan nga mga legal papers. Pero may isa dito nga nalipay man nga diin igo pagkatapos nag-abot ang kabataan halin sa guwa ang dalon ka namon ipatsik up ka namon sa Riverside. Kami ang magasto daw premyo bala sa ilamay pastor na to sa Riverside. Pag-abot sa Riverside, dito gid siya samtang ginakuan siya ginausisa ang iya kidney, ginausisa ang iya blood sugar, tanan. Gipasulod siya sa siya kabataan sa bugnaw nga kwarto nga kuan gid sa Riverside. Mahal ng Riverside, samtang ginat. Pero abi mo lang pinakasubo. Igo pag-usisa, seryoso na gali ang iya kidney. Kagdayon gisingganan, automatic i-dialysis yan. Kagdayon na nawag sa balay. Brad, awa ko rin sa Riverside. Ari ko sa Riverside. Seryoso ang akong kaimtak. Mag-abot pa ko dito. Istorya kami. Naghibi siya. Brad, naghibi ka man. Siya Bradjan. Inibi nga balatian, nag-abot na sa ako ni 15 years ang nagligan. Kag nagsiling ko sa Ginoo. Ginoo, kung hatagan ko nimo sing dungag nga mga katuigan. Tuod-tuuron ta nakapag-alagan. Tuod-tuuron ta nakapag-alagan. Sa pero,
waay nako natuman ang akong ginsaad sa Ginoo. Pero kahibalo nako nga way niya gintuman. Tungkay sa panahon nga din imo makita ang yearly Thanksgiving celebration nga din pinakadako nga celebration nga din magpalauli ang ilag itong mga parinti halin sa iban nga lugar. Patapuson lang ang service sa Thanksgiving, magsugod ng tari, siya pod ang gasponsor. Kaya nakaagi sa barangay captain. Kag-isa ka bisis. May utod sa isa ka pastor nga nag-upod sa akon dito sa Thanksgiving. Kagdayon, pag-abot dito, nangita sa sino mang pastor, Brad? Iko inao. Isa, Brad, amo na? Iko, amo na? Gitawag ko niya, Brad. Ako gabinuti ka, sinimpan niya, kabudlay kayo ko. Ina siya. At ito nagligad nga si Mana, pista diri ano to nga lugar dres tubuso. Kami ang nagmuhi sa manok. Dito sa galira. Iko, klaro ka? Tuod na? Sa areo. Agod mahibalaan mo nga tuod ni. Mapalapit ko sa iya. Palapitan ko siya, kitamyawon ko siya. Kay kami ni. Pagpalapit, sibat ang pastor. O tanawa, nahuya siya, naupod ko. Dito sa kwarto nagsilay siya, way na ko natuman. Dayon, dira na ang deklarasyon. Hindi na ko kasiguro nga ang pagpangamuyo ko sabton sa Ginoo sa sining akong sitwasyon. Way na ko kapangamuyo utod. Nanaog ko sa Riverside nga may madalom nga paminsaron nga ang Ginoo gali may gihatag nga tion para sa aton agud maluwas ta palpakan naton ang Ginoo. Naghatag sa aton tion nga mahilway ta sa aton kasalanan. Mahilway ta sa druga, mahilway ta sa gitawag yung pagkasugarol, mahilway ta sa tanan nga pagbinatasan nga din niya mauyunan. Pero kung hindi naton tuyuon, hindi naton tinguhaon inangalalambuton, way gid mahimo gid. Abi mo lang 1 month after, itawgan na lang ko nga patay na siya. Muna nga samtang may panahon pa. Lost riches can be recovered, but time losses cannot be regained. Tandaan ninyo, ang hambal sa isa ka philosopher as we close this sermon. Ang gihatag sa Ginoo sa aton, it is our own. Ang gihatag sa Ginoo nga tion sa aton, it is our own personal property. Propiedad mo na. Gihatagan ka sa Ginoo sing tinuig, propiedad mo na. Gihatagan ka sa Ginoo sing sinemana nga mabuhi, binulan nga mabuhi, propiedad mo na. Pero siling pa sa siling nga philosopher nagsiling, even time is my property, cannot yield its fruit without cultivation. Palagpakan na ito na. Kung ang property nga amo ang panahon nga gihatag sa kon nga mabuhi ko, hindi ni mapuslan kundi na kon kultibahon. Kag ako nagapati ang pagkultibar, nga din kiharan ginaton sintiinon ang Ginoo nga ang naghatag. Kiharan naton sing pagsimba ang Ginoo nga naghatag. Kiharan naton sing pagpasalamat ang isa nga din imo naghigugma, naluoy kag naghatag sa aton sing grasya. Tungod kay ang pagpasalamat, ang pagdayaw, ang pagsimba amulan ng ganansya sa naghatag nga mo ang Dios.